Hello guys, welcome back to Z&Z Mini Garden from Cagayan de Oro City. So for today, medyo busy tayo sa garden guys. So ito, lang ni siya, quick unboxing. Kasi dalawang box lang naman tong dumating from Jocelson Cactulents. So itong seller na to guys is magaling talaga siyang mag-air dry. Pero this time, meron lang konting nagmashi sa free. So, yung free yung nagmashi, guys. Sige lang, kasi yung mga orders ko naman na plants ay mga healthy naman sila na dumating. So, first ay etong medium to semi-large na amabile. Ayan. So, very lang to guys. Parang nabili ko to for only 100 lang. Sobrang laki na niya. So, ayan yung bottom na leaves lang ay medyo may basa. So, tinanggal ko na lang. Kasi siguro rainy season na guys, kaya pahirapan talagang mag-air dry ngayon doon sa Benguet. Pero madaming freebies ang ibinibigay ni ma'am sa Jocelson Cactulents. This time lang talaga ay nagka-problema sa freebie. Pero kinontak ko na si ma'am and then willing naman siyang mag-refund sa mga may mashi-mashi. Kaya okay lang naman, walang problema doon. Ayan ang ating amabile na very malaki. So next is eto guys, Sino ba to? Si Jen Johe. Ayan. Si Jen Johe na super ganda ng kulay guys. Parang favorite ko si Jen Johe ngayon. Ayan guys, so very compact yung leaves. And then very chubby. Ayan. So wala ko gaanong update sa garden kasi yung mga naka-rain or shine natin guys, pinastable ko sila. Kasi at yung iba pinalitan ko sila ng mga soil mix. Kasi kapag garden soil tapos naka ROS and then rainy season, medyo hindi nila gusto guys kasi matagal mag-dry ang soil kapag pure na garden soil. Kaya medyo na busy. So next time ipapakita ko sa inyo kapag magka-time na tayo. Ito naman is ang ating red dragon. Ayan. So, merong konting mushy sa leaves lang naman sa baba. Parang 2 pieces lang. Healthy pa naman yung stem, guys. So, okay lang to. Kapag ganito na medyo medyo may mga mushy-mushy, ginagawa ko, inilalagay ko sa bright shaded area. Huwag nyo sila doon sa parang hindi na aarawan kasi mabubulok sila guys. And then, huwag naman doon sa parang instant direct sunlight kasi the more sila magmashi kapag intense yung heat na tatanggap, naluluto yung dahon nila na may mga tubig-tubig. So, bright shaded area lang muna para lumiit yung mga mushy leaves. Or mag-dry yung mga mushy leaves. Ito si Prima Donna. 80 pesos lang to guys. And sobrang laki na. Oh, look. Very maroon ang color in actual. And very healthy ang stem. So, ito yung mga ganito ko. Nilalagay ko sila sa sa ROS na setup natin. Kasama sila Laverne, sila Cleopatra, Rubra, Colibra. Ayan, mga ganyan. Mga matitigas ang dahon. Carry lang nila mag-ROS. Basta mag-ROS, yung soil mix talaga is hindi puro garden soil kasi walang bubong and then June na guys, so tig-ulan na. As of now, healthy pa naman yung mga nasa ROS natin. Papakita ko sa inyo siguro next vlog natin. Ang update sa mga ROS. Mas mas mataba and matagas ang dahon sa ROS compared sa mga doon sa greenhouse. Pero mas makulay guys kapag nasa bright shaded. Especially yung mga purples. Ito si cream tea na 3 heads. Ayan, mafarina to si cream tea kapag stable na guys. Ayan, healthy naman siya. Wala namang mga rat.
Meron kasing mga succulents guys, especially yung mga purples, yung mga Purple Delight, mga Murasaki, mga Cream Beauty. Kapag ROS or very intense yung heat na natatanggap, namumutla. Compact sila kapag ROS pero namumutla. So, ano lang, sa greenhouse ko lang sila nilalagay para bright shaded and naka UV plastic. Mga Ellen, madaling mafungus si Ellen guys kapag ROS. Madaling ma-recover pero sayang kapag super maganda na tapos mafufungus lang mo lalagas. Ito si Missing You. Ayan. Ito din si Missing You sa greenhouse natin. Very mabait and very purplish na ang kulay. Kaya nagdagdag tayo ng Missing You na very compact. Ayan. Super guwapa, guys. Mga healthy naman yung mga plants ni Mami, sa Jocelson. Wala naman silang mga dark spots sa stem. Itong box na to, ito yung mga healthy talaga. Walang mushy. Doon kasi sa isang box, nandun yung free. So, siguro, nabulok ang free, tapos nahawaan na yung mga ibang mga katabi niya. Kasi maliliit ang mga dahon doon sa isang box. Tapos ito sa isa is mga malalaki ang rosette. Kaya siguro ganyan guys. Ito another cream tea. Sa ibang seller guys, si cream tea nagmamashi. Pero kay Mami Jocelson, parang 2 leaves lang. 2 bottom leaves lang sa baba yung medyo matubig. Pero okay naman yung stem. Very important talaga guys sa mga kumuha kayo sa mga sellers na magaling mag-air dry kasi yung iba, very healthy sa live, very chubby, tapos pagdating sa iyo, bulok kapag hindi na air dry ng maayos. So, sayang yung pera. Ayan. Parang to si cream tea. 5 heads kasi may mga nakatagong baby siya sa ilalim. Sorry guys, medyo madilim yung natin light kasi hindi ko pala to na switch on yung isang light. And then parang against the light ako sa angle na to. Ayan. So yun lang yung laman dito na box. Mga healthy ang laman. Tapos dito sa isa, naka-open na siya guys kasi pagkuha ko sa LBC, medyo basa na yung box. Kaya, inopen ko na siya kaagad sa sasakyan pa lang. So, ito si variegated gilba. Para ma-separate ko na agad yung nabulok. Okay pa naman siya, diba? Si gilba is parang si Choco Moonstone, pero patulis yung dahon niya. Choco Moonstone kasi medyo palapad yung dahon. Pero mga brownish ang kulay niyan kapag na-stress. Next is, ayan guys, tinatanggalan ko yan ng medyo mga basa-basa. Ito si variegated apricot. Ayan diba? Yung nasa baba na leaves niya guys, nahawaan siya dun sa katabi niya na freebie na, bulok na, kaya medyo nagmashi siya. Ayan, asa na yung isa? Hindi ko pala to naurong yung box. Ayan, ito si variegated awayuki. Meron na kasi tayo doon sa greenhouse and dagdagan lang natin para maging clumping tingnan. Ayan guys, medyo meron dark spot sa dahon niya. May mga nagmashi. Kapag pala, tips guys, kapag full var yung isang stem, huwag niyo siyang tanggalin kasi hindi yan siya mabubuhay na mag-isa. Kapag full var. So, dapat nakadikit talaga siya sa slight na variegated. Kasi parang walang chlorophyll
Walang, walang chlorophyll yung full bar ng mga stem, kaya hindi sila nagso-survive alone. Ito guys, si Pink Pebbles, 50 pesos lang to. And then ito guys, so, sa baba niya na leaves, parang tatlo. Medyo nagmushy. Hindi ko na lang tinanggal kasi baka, baka mang-survive pa yan. Pero under monitoring guys, kasi maselan yan si Pink Pebbles sa lowland. Pero meron naman tayong nabuhay doon sa loob ng greenhouse. Si Pink Pebbles ayaw ng masyadong ma-soil yung niya guys. Mix ng kanyang soil. I mean, ayaw niya ng masyadong ma-organic. Gusto niya maraming pumice or maraming rice hull para always dry. Hindi talaga nag-stay put yung water. Ito guys pala is yung freebie ni ma'am. Sayang naman kasi healthy naman yung dahon nito. Makikita o yung sa mga dahon na lalaglag. Ayan. Si to? Ay, nakalimutan ko. Marble Gold. Ayan. Si Marble Gold to guys. So, ipropa ko na lang itong mga nalaglag. Parang nag-start yung mushy sa stem. And then, umakyat. Kaya naglagas. So, ang gagawin natin dito, kukunin na lang natin yung mga healthy na mga dahon para i-propagate natin. Kasi ang stem, guys, parang hindi ko na ma-save. Bulok ng stem. Pero anyways, freebie lang naman siya. So, hindi siya issue, diba? Kasi free lang. And buti naman, hindi nahawaan ng malala yung mga katabi niya na plants dito sa isang box. Yung Marble Gold natin doon sa greenhouse, mabait. And pinkish siya guys kapag nasa bright shaded. Kasi ang setup ng natin greenhouse is isang layer na UV plastic and then isang layer ng net. Kapag naka-UV plastic na ako, hindi na ako nagdo-double layer sa net. Ito naman yung isang free na hindi ko na siya makilala. Ito yung feeling ko, ito talaga yung pinagmulan ng water. Kaya nabulok ang mga katabi. Ayan. Kasi wala nang masave sa kanya guys. Bulok na talaga siya. Ayan. So, yun lang naman siguro yung laman nito guys. Kasi konti lang naman yung kinuha natin sa kanya. And then, mag-refund naman daw si ma'am sa next purchase ko sa kanya. Sa mga nabulok. Pero, wala namang nabulok sa mga order natin. Free lang naman yung mga nagmushy. So, yun lang guys. And, till next vlog. Don't forget to follow, subscribe to our channel for more updates on my succulent collection dito sa lowland, located at Cagayan de Oro City. And mostly sa kanila ay uprooted via LBC na shipping from Benguet. Ayan. Ito yung mga nakuha natin guys. So, itatanim ko na lang sila siguro bukas and i-update ko kayo after 1 week natin silang maitanim sa kanilang mga soil. Ayan. So, bye-bye guys. Till next vlog. God bless everyone.